Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome dito sa The Real Baptist Christian Apologia TV. At ngayong gabi na ito ay ating sasagutin at bigyang linaw po ang paratang ni Padre Darwin Gitgano sa kanyang video na ginawa. Ito po ay na-forward po sa atin at napanood din po natin bahagya. Ngayon ay tatapusin natin, pause and play para mapakinggan po ninyo both sides dahil meron po dito na dapat linawin at saka sasagutin din po natin ang kanyang argumento o kanyang palusot. Ito po ay patungkol sa aral po at practices nilang patungkol po sa rebulto. So ngayon ay makikita niyo po agad na again, wala po tayong personal, no? Kaibigan po natin si Padre Darwin Gitgano. Ito po ay para lamang sa ating pagsagot sa kanyang video dahil marami po napaniwala. Meron din pong nagme-message na po sa akin at naniniwala talaga na dito po, ito po ang kanyang, tingnan po ang kanyang title ng kanyang video. Oh, grabe, Pastora Jeff Teves. Ito po yung Pentecostal, no? Si Jeff Teves na sinasabing prophetess ko, no? Sabi dito, Pastora Jeff Teves at Pastor Fuentes, Katoliko daw ang sinasabing dahilan ng matinding baha sa Cebu. Ito po mga kaibigan, dito pa lang sa kanyang titulo ng kanyang programa, makikita po natin na ito po isang paratang. Okay, ipi-play po natin ito. By the way, hindi na natin muna ipi-play ito. Sasagutin agad natin at ipakita agad natin kung ano ba talaga yung sinabi natin mga kaibigan, mga kapatid. Okay, meron po tayong pinost. Okay, meron tayong pinost. Anyway, i-play na lang natin kasi andito naman sasabihin naman niya yan. Alright, ipi-play po natin mga kaibigan, no? At saka ipakita ko po sa inyo, nabasa siguro niya yung post natin, pero I think hindi niya naiintindihan o kayang sinasadya po niyang pipilipitin para magmukha po tayong masama sa mga followers po nila. Pero atin po yung talaga basta yan po yung kasinungalingan, pamamaratang ay talagang mai-expose, no? Hindi naman natin pakay, no? Hindi natin pakay na ipahiya po si Padre Darwin, pero talagang pagka ikaw ay magsisinungaling o kaya mamamaratang sa isang tao tapos ikaw po ay ma-expose, talagang nakakahiya po ito. Kaya nga sabi sa Biblia na huwag talagang mamaratang, mag-false accuse at saka magsisinungaling dahil ito nga po ay nakakahiya, no? Marami pong mga talata sa Biblia, sinasabi po ng Biblia na marami pong mga talata na nagsasabi na talagang nakakahiya po or ikahihiya mo po yan pong ganyang gawain. So dito kung siya po ay masagot natin at ma-expose na siya po ay namamaratang o kaya nagsisinungaling o ano man ang ma-expose ngayong gabi na ito, it's not about his personal, no? Wala po tayong problema, but in fact, ito po talaga ay sagot lamang natin para mabigyan po ng linaw yung mga tagapakinig niya at followers din po natin. Kasi kumakalat po kasi yan at yan po ay napakalaking paratang po sa atin na sinabi natin na ang matinding baha sa Cebu ay ang dahilan po diyan ay mga Katoliko. Napakalaking kasinungalingan po at paratang po yan na kailangan po nating sagutin. So this time ay pakinggan po natin kung ano po ang kanyang sinasabi. Naman tayo ni Pastor Rian Fuentes. Ito yung ni Pastor Rian Fuentes, naghahamon. Pero alam ko yung rason. Bakit naghahamon siya? Hindi ko lang isabi sa inyo, no? Alright, sabi po niya, alam po niya kung bakit ako naghahamon at hindi daw niya sasabihin. Tandaan niyo po yan, dito sa banda na ito, kasi binasa na po ang kanyang post ng isang pastora, Jeff Teves, at ngayon ay pupunta na raw siya sa akin. At meron kasi akong hamon sa aking post, mga kaibigan, at parang Diyos ko ang kanyang pag-asta dito, mastang Diyos na alam niya yung aking pakay. At wala po tayong ibang pakay, mga kaibigan, kundi ma-expose po ang maling aral at practices ng mga Romano Katoliko patungkol po sa mga rebulto na yan. At number 2 ay upang merong mga open-minded na mga Roman Catholics din na sila po ay mabigyan po sila ng ibang view, no? World view, baka hindi nila nadinig. At saka yung mga tao na mga open-minded ay sila po ay makapag-isip, makapagtimbang-timbang upang sila po ay maliwanagan at talaga ang pinakapakay po ay upang maligtas. Yun talaga yung ating wala pong ibang natin. At by the way, hindi rin po siya Diyos para sabihan tayo na alam niya
kasi meron po siyang sasabihin mamaya. Pero ngayon, sa ngayon, hindi raw niya sasabihin. Alam daw niya yung ating pakay, bakit tayo naghahamon. Pero marami pong tao dyan na aking binanggit. Hindi lamang po siya, marami pong tao dyan na ating binanggit dahil kailangan po natin na maipahayag ang katotohanan sa kanila kahit man lang sa formal discussion. Kaya, ayun po ang kanyang sinasabi. Tuloy natin. Okay, gikuso-kuso na jud ang Cebu sa katalagman. Apan daghan pagkaayo sa mga Cebuanos. Wala gihapon kamata anang sigig luhod o alagad sa mga ribulto nya gikasalagan sa Dios. Dahil daw ang mga Cebuano, yan. Ito yung sabi ni Pastor Rian Fuentes. Ayan, una sa lahat, wala po akong sinabi doon na dahil, nilagyan po niya ng salitang dahil. Kaya nga dito, ang sabi po dito, Katoliko daw ang sinasabing dahilan. Dahil daw, ganito, ganyan. Hindi po yan ang ating sinabi. Ibalik po natin mga kaibigan para madinig po ninyo. Binasa niya talaga. Ang post po natin ay Cebuano at malinaw po ang aking sinabi po doon, gikuso-kuso, no? Marami na pong mga kalamidad na naranasan ng Cebu, no? Dati po ay sa Bugo ay meron pong lindol, no? Mga lindol, tapos ngayon ay bagyo, baha, maraming kalamidad po ang nararanasan ng Cebu. Ngunit ang sinabi ko po ay malinaw na marami pa rin sa mga Cebuano ang hindi pa namulat sa katotohanan, no? Hindi pa sila namulat na mali po at karumal-dumal sa Diyos yung patuloy na pagluhod at paglilingkod ng mga larawang inanyuan. Yun po ang aking sinasabi, ngunit nilagyan po niya ng dahil. Kaya lumalabas na parang sinasabi natin na dahil dito may bagyo, may baha, matinding baha, dahil ganyan, pero wala po tayo dyan, hindi po yan yung ating sinasabi. Nilagyan po niya ng salita para magmukha pong mali, kaya naging dahilan ang mga Katoliko na hindi naman natin sinasabi. So, ulitin po natin mga kaibigan. Nagikasalagan sa Diyos. No? Dahil daw ang mga Cebuano, yan. No, dahil daw sa ang mga Cebuano, walang ganyang sinabi mga kaibigan. Tuloy natin. Ito yung sabi ni Pastor Rian Fuentes. Dahil dito sa pagluhod ninyo sa mga ribulto ng mga santo. Ayan, no? Inulit niya, dahil dito daw sa pagluhod ng mga ribulto at santo. By the way, ipapakita natin yung post natin mga kaibigan para at least malinaw po sa lahat na wala pong salitang dahil po doon sa ating post. Kaya ipapakita po natin sandali mga kaibigan. Alright. So dito po, ito po yung post natin. Kailangan po natin itong ipakita para mabasa po ng lahat. Anyways, sa pag-edit natin dito, atin ding itong ipapakita. So dito, yan. Ito po yung post natin mga kaibigan. No? Dito po makikita po natin na andito yung post natin. Ang sabi ko po dito, gikuso-kuso na jud ang Cebu sa katalagman. Apan daghan pa kaayo sa mga Cebuanos, wala gihapon kamata, anang sigig luhod og alagad sa mga ribulto nga gikasilagan sa Dios. Napakalinaw po, no? Na talagang nakaranas ng maraming kalamidad po ang Cebu. Apan, ibig sabihin, no? Ngunit marami pa sa mga Cebuanos ang hindi pa rin namulat diyan po sa kanilang ginagawang pagluhod at paglilingkod o paglingkod sa mga ribulto na karumal-dumal sa Diyos. Okay, yan po ang sinabi. Wala pong sinabi na dahil, wala pong dahilan po doon. Malinaw po ang aking sinasabi na sana because marami na pong mga kalamidad ang naranasan po ng mga Cebuanos, dapat sana yung mga Cebuano, sila po ay mamulat sa katotohanan na mali po itong mga ginagawang ito dahil ayon sa Biblia, napakamali po talaga yan. No? Na mga sinasabi, dahil marami pong mga nakikita po natin na isa po sa ating nakikitang dahilan, pero mamaya atin pong lalaliman po natin ng konti
lalo na po itong mga pagbaha na ito at mga issue ngayon sa ating politiko, no? Amin sa politika. Lalaliman lang natin ng konti. Pero dito malinaw po na sana ang mga kalamidad na ito na po magpukaw o pumukaw po sa gagamitin po nilang isang dahilan na sila ay mamulat sa katotohanan na meron pong Diyos na buhay na hindi po gawa ng kamay ng tao at sila sana ay mamulat dito at maligtas, no? Yun po ay isang makikita niyo na parang isang warning, no? Warning ng Diyos itong mga katalagman o kalamidad, gawin sana itong warning ng bawat isa na ang pagluhod at paglingkod sa mga rebulto, yan po ay galit talaga ang Diyos diyan. Na dapat po yan ay gagamitin po nilang sandata o ano ba, paraan, no? Paraan upang sila po ay mamulat, no? Kasi marami pong sa panahon po ng baha, sunog o anuman, marami pong mga pagkakataon na makikita nyo yung kanilang mga larawang inanyuan na niluluhuran at pinaglilingkuran po nila, hindi po man lang nakatulong sa kanila, mga kaibigan. No? Wala man lang magawa. In fact, mayroon pang mga tao na sila pa nga yung nagligtas doon sa kanilang mga larawang inanyuan. Kaya dapat po ay itong mga kalamidad na dumating po sa atin ngayon ay dapat magiging warning po ito na talagang marami pong mga ginagawa at faith and practices po ang mga tao na hindi po naaayon sa Biblia. Kaya dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong itutuloy. Alright, by the way, nakita po ninyo kung ano po yung aking post. Wala pong sinabi dyan, dahil dyan. Yan po, ganyan, ganito, ganyan. Dahil sa mga Katoliko, meron pong baha o matinding baha dahil sa Katoliko, wala po tayong sinasabing ganon. Kaya nga, yung nakikita po niya, okay, nakikita po niya dito ay, ayan o, grabe yung kanyang picture, caption po sa kanyang video na Katoliko daw ang sinasabing dahilan ng matinding baha sa Cebu. Pambihira. Bakit naman Katoliko naman ang dahilan? Bakit naman yon ang dahilan? Marami pong factor po at atin pong i-dig deeper kung ano ba nga ba yung dahilan ng matinding baha na yan. Ngayon, ituloy lang po natin ito, mga kaibigan. Pakinggan po natin. Again, pinipilipit po niya, nilagyan po niya na dahil, ganyan, wala po akong sinabing gano'n. Gikamunhian, no? Karumaldumal po ito sa harapan ng Panginoon. Yun yung sabi ni Pastor Rian, no? Una, nagsalig ng mga tauhana sa mga pari. Sabi niya, yung mga taong ito ay grabe yung tiwala sa mga pari. Hindi naman maganda kung sa iyo wala kang authority eh. Buti na yung mga pari may authority. Okay, no, hindi naman yan ang sinasabi natin na sa atin dapat, no? Dapat ay magtitiwala ang mga tao sa Diyos at sa salita ng Diyos, which is the Bible, na tayo ay ginagawa natin. No, hindi naman natin sinasabi dito kayo magtitiwala sa amin. Hindi ho. No, kami po ay ang aami pong dinadala o kaya ini-introduce po namin ang mga tao sa Biblia at sa tunay na Diyos, lalo na po sa kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ay napakalinaw na siyang dapat gawin nating batayan sa ating pananampalataya at mga gawain. Kaya pino-point out namin na yung mga tao ay dapat doon po nagtitiwala sa Panginoon. In fact, nakasulat po yan sa Awit 118 verse number 8 and 9, no? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Tapos sasabihin mo pa, may authority. Anong authority ng mga pari? Paano naging authority yan? Ay patutunayan natin, walang authority yan. Paano naging may authority yung mga pari, mga kaibigan? Una sa lahat, hindi nga sila tiyak sa kanilang kaligtasan. Meron bang pari masasabi na siya po ay 100% tiyak siyang mamamatay siya, pupunta siya sa langit? Wala. Bakit naman masasabing merong authority? Ang binigyan po ng Panginoon, Hesukristo, na may authority, ay yung pong unang iglesia, binigyan po sila dahil sila po ay tiyak sa kanilang kanilang kaligtasan. Magbigay po kayo, mga CFT, Padre Darwin, magbigay po kayo ng kahit isang apostol na nagbabakasakali sa kanyang kaligtasan at bibigyan kita ng 3 mga apostol o kaya kanilang kasama na sila po ay nagtuturo o 4 o 3 o 4 na nagturo po sila
na mayroon pong katiyakan sa kaligtasan habang buhay pa ang isang tao. So paano meron kayong authority? Yan po isang claim at hindi po mapapatunayan. In fact, atin po siyang hinahamon sa kanyang sinasabi, patutunayan niya na sila po ay merong apostolic succession. Kasi yun yung kanilang belief, yun yung kanilang tradisyon na wala naman, hindi naman mapatunayan yan sa Biblia at even sa mga references, yung apostolic succession niya. Eh ang problema, ayaw na po niyang humarap sa atin. Marami siyang mga ginawang dahilan, pero ito po, atin po itong ipagpatuloy. Ngunit, again, yan po isang claim na meron silang authority. Hindi naman natin, totoo po yung post natin, na yung mga tao na ito, sila po yung nagtitiwala sa mga pari, ni hindi nga sila tinuturuan ng tama na naaayon sa Biblia. Hindi natin sila sabi na dito sa atin magtitiwala, kundi doon sa Panginoon at sa kanyang salita. Tuloy natin. Wala jud kabadlong o kawali sa unsay naa sa Biblia. Nasagot na natin itong mga talatang ito. Exodus chapter 20 verse 3 to 5. And Deuteronomy chapter 4 verse 16. Nasagot na natin ito. At Romans chapter 1. Ikaduha, ang mga CFD, sigig palusot sa ilang sayo. Yung mga CFD, lagi lang nagpalusot sa kanilang mga argumento. Yan ang sabi ni Pastor Fuentes na pini-question na siya sa kanyang kredibilidad sa mga kasama niyang mga pastor, no? Ayan, nagpapatuloy pa rin sa kanyang sinasabi na nasagot na po natin, kini-question daw tayo sa kredibilidad. Ayan po ay hindi totoo. Ang kanyang informasyon ay nanggagaling po sa isang chismis na meron na pong sagot po natin. Dati pa nating sinagot yung mga chismis na yan na meron pong nanira sa atin sa internet. Number one, hindi nila kilala kung sino nagsumulat. Dahil ito'y paninira sa atin, ay sila po'y naniniwala. Kini-question daw tayo, hindi po tayo kini-question dahil malinaw, marami po tayong mga patunay na tayo po ay mayroong mga kasamahan na kasama natin, ngunit yung sumulat na hindi nagpapakilala, nagtatago dahil naduwag, dahil chismoso, yun ang kanilang pinaniniwalaan. No? Marami pong dyan sa internet na naninira po. Tapos yun ang kanilang pinaniniwalaan, kina-question. Ang akin pong masasabi po, Padre Darwin, sa iyo ay hindi po ako kine-question ng aming mga kasamahan. Ang akin lamang po sa iyo ay, sabi ko nga sa iyo nag-message po ako sa kanya na pwede po kitang harapin at magpaperma po tayo ng 30 pastor. Ako po pwede po ako magpaperma ng 30, kahit gawin nating 40 pastors ng Bible Baptist at iba pang mga Baptist na hindi Bible Baptist, pero pwede po silang pumirma para harapin ka at ako po ay magiging representative ng aming Baptist pastor para sabihin mo na kini-question, yan po ay kasinungalingan. Meron pong nagkakakumalat sa internet patungkol po sa atin na nakakatawang paninira dahil hindi nila alam kung saan yung ating local church, sino nagsenat sa atin. Pero yun ang pinaniniwalaan. Wala pong nagke-question sa amin na Padre, kagaya ng mga iba na hindi kasama namin, ayun yung nagke-question dahil hindi nila alam. Pero sa amin po ay pwede po tayong magpaperma. Sa iyo ba? Meron ka bang 30 o 40 priest mga pare na pipirma na ikaw ay haharap para maging representative ng Roman Catholic Church? Kaya yan po ang hamon natin. Kaya kung ikaw po ay nagdududa, baki-question po sa ating authority, alright? Pwede po natin yang gagawin. Okay? We have pastors from Baptist pastors na pipirma para ako ay magiging representative kung ikaw po ay haharap muli sa tema na apostolic succession, about sa itong tema na aking hinamahamon dito patungkol po sa patutunayan natin na ang lahat ng mga ribulto ng Romano Katoliko ay Diyos-Diyosan ayon sa Biblia, Diyos-Diyosan nila. Yan po yung tema na atin pong hinahamon po sa kanila. Lalo na po yung tunay na Iglesia of True Church, no? Yan po ay ating hinahamon din. So if you want, no, pwede tayong magpaperma ng 30 to 40 pastors na tayo po ay magiging representative sa pag-uusap na yan. Dahil yan po ay patunay na hindi po totoo yung chismis na sinasabi mo. Tuloy natin. Walay si Ipli makalusot anang timaha kay sayop man kana sumala sa Biblia.
So, naghahamon na siya. Alam ko naman yung rason bakit naghahamon ka, kapatid. Gusto ka mag-solicit ng mga pati nga ako na nasulisitan mo sa debate mo. Alam ko na sa likod mo bakit naghahamon ka. Pasensya ka na. Ayan, una pala na rason, alam daw niya na tayo po ay naghahamon dahil daw tayo ay nagsusulisit. Okay, okay. Isa na namang paratang po yan, ha, Padre, ha? Ang kanyang naghahamon daw ako para makapag-solicit. As a matter of fact, Padre Darwin, hindi na po ako haharap sa inyo sa Bohol. Bakit? Ito po kasi nangyari, mga kaibigan. Nung panahon na hinamon po tayo ni Paul Alima, ay nag-request po tayo na magkakaroon po tayo ng isang moderator na galing po sa Cebu at hindi bias, at kinuha po natin si Bebot Abilinosa. Hindi po. Bebot. Ano ni Bebot, ha? Si Bebot na isang atheist na akala natin marunong naman. Actually, marunong siya mag-moderate, pero pag hindi magulo yung kausap. Pero si Paul Alima magulo eh. Kaya hindi siya marunong magdala doon sa mga ganong usapan. Pero marunong naman siya. Debater siya, atheist siya. So, yun po ang pinagkasunduan namin na ating kukuning second moderator at kukunin din nila itong Pastor Bahinting na naging moderator po. So, dalawa sila. So, ngayon, itong si Bebot, mga kaibigan, ito po yung nagtatrabaho dito sa Cebu, sa government, no? Siya po yung nagtatrabaho. So, siya po ay, dahil yan ay hapon, so absent po siya noon, no? Kaya kailangan nating magbayad sa kanya dahil kailangan niyang mag-travel doon. So, because of that, ay una sa lahat, sila po ang may gusto na doon gaganapin sa Bohol. Alright? Doon gaganapin sa Bohol. And by the way, Padre Darwin, para sa kaalaman mo, wala po akong sinusulitan. Sinusolisitan. Alright? Kahit isa sa aming grupo. So bakit ikaw ang aking message doon? Dahil una sa lahat, kayo po may gusto. Okay? Sa Bohol eh. Dapat mag-counterpart kayo kasi number one, bibigyan pa natin ng love gift or talent fee si Bebot. Tapos parang dapat ano naman natin yung kanyang 1 day or half day sa kanyang trabaho kasi kailangan niyang umabsent that time. So kailangan pong mag-counterpart po kayo. Kaya ito po ang aking solicit sa iyo. Kahit magkano, kasi kung ayaw mo din, wala namang problema. Pero ito yung aking kinuhang mga kaibigan. Para at least ay atin pong sagot ang kanyang tawag nito, ang kanyang fair at saka yung kanyang no? Ito pong natin, mga kaibigan. No? Ayan, no? Ito sabi ko, ito lang yung sinabi ko po. Nagkasabot kami po yung nagkasundo ni Brad Paul Alima na kumuha ng moderator na isang free thinker para wala nang duda yung mga tao na bias ba o hindi, sabi dito. So si Brad Paul Alima at ako daw ang bahala sa moderator. Kami ang bahala, no? Fair. Sinong nag-fair sa kanya, sinong nagpakain sa kanya, sinong sa kanya, pero ang gusto nila sa Bohol eh. Kayo nga, pumunta kayo dito. Kayo, pumunta kayo dito. Tingnan natin. So kaya ito, sinabihan ko siya, baka meron kang maliit na konting itutulong. Total, kami naman ang pupunta dyan sa Bohol. Appreciated kayo. Yun ang aking sinabi, ha? Yan ang aking sinabi. Any amount, basta gikan sa kasing-kasing. Sabi diyan, okay kaayo. Hatag pug kuniyag pahalipay, I will give him a love gift kay mag-half day po dahil mag-half day po siya sa kanyang work. Mag-as lang sad mi sa kauban, but wala po talaga kahit isa. God bless, sabi ko po. At yan po yung GCash number natin. So, because of that, meron po siyang response. No, ang kanyang response po doon ay
kung ano daw ang kanyang tulong, mga kaibigan. Ano daw yung kanyang maitutulong. So, dito, sabi niya, na ako'y gisend na 1K sa GCash nimo. 1,000 pesos mga kaibigan, no? Yan po yung kanyang naibigay. 1,000 pesos para sa fare. O ngayon, yan ba ay tinatawag na dahilan para maghamon, para makapag-solicit tayo? Una sa lahat, tayo po ay hindi naman tayo nagsosolicit. The first time na siya ay humarap sa akin, walang solicitation. Wala. Wala tayong solicitation. Tayo pa pumunta sa Bohol. Tayo pa yung nagpamasahe. Pero at least, nagbigay po siya ng love gift pagkatapos. Okay, pero walang solicitation yun. Kusang loob niya pong ibinigay yon. Pero nung papunta pa ako doon, wala. Hindi po sinabi na ganito, ganyan. Wala akong sinasabi. Pero kusang loob niyang sinabi na kung meron ba akong pamasahe, ganun. Sabi ko, meron naman, pero nagbigay po siya. At yan po'y kagandahan. Pero ito po mga kaibigan, naghahamon daw tayo para makapag-solicit. Yan po'y isang kalokohan. Yan po ay isang pamamaratang dahil ang isa lamang na solicit natin ay dahil sa moderator. Kailangan po ang kahit kunting maliit lang na halaga para sa moderator na si Bebot. Kasi po bibigyan pa natin ng love gift at pamasahe, pantulog niya, saan siya matutulog, tsaka pagkain, no? Maraming pang tapos wala kayong gagawin. Kayo yung pupuntahan namin sa Bohol. Kayong pumunta dito. Hindi na kami mag-solicit sa moderator kung kayo pumunta dito. Kaya kailangan po kayo mag-take part. Kailangan napakaganda ng aking approach po. Dahil sabi ko, kung meron kahit konti na inyong maitulong, appreciated. Dahil po may dahilan po may moderator na kukunin. Alright, so kami pa po yung namamasahe doon, pamasahe ko pa. Okay? Pamasahe ko pa kay Bibot. Tapos love gift pa, binigyan natin ng 1,500 o 2,000 ba yun? Yes, nagbigay din po sila ng love gift. Of course, dapat. Kasi, hinire natin yun. Para lang maging patas sana, pero yun, naging magulo po yung, kasi magulo talaga yung si Paul Alima. Pag hindi marunong yung moderator, magulo yan, makipag-usap. So, hindi ho, naghahamon dahil magsusolicit. Na I want you to know na hindi na po tayo makipag-discussion dyan po sa sa Bohol. 2 beses na, no? Tayo pa pumunta doon. Ngayon, this time, pwede online. Sabi ko po, pwede online anong solicitation pag online? Kung kayo naman ang pupunta dito, anong solicitation doon? Nagsosolicit tayo o nakikiusap lang tayo, no? Nakikiusap lang talaga tayo. Napaka smooth po na aking pagdalo o kaya paglapit sa kanya na kung meron ba siyang maitulong kahit konting halaga para po sa moderator. Napakalinaw na sinasabi ko po para sa moderator. Tapos yung binigay mo pamasahe pa lang yun. Okay, kaya isa pong yan Maraming naniniwala, actually may nag-message sa akin yan na kaya raw ako naghahamon dahil daw makapag-solicit, pambihira. Kung hindi mo na ayaw mo nang tanggapin ang hamon, ayaw mo na makipag-diskusyon, sabihin mo na lang na ayaw mo na dahil naranasan mo nang naipit, baka masigundahan, kaya may susunod pa. So, ayaw mo na, yun lang sabihin mo na lang, wag mo na sabihin maraming una, sinabi niya, hindi naman yan totoong pastor, maraming mga questionable, yun ang sinasabi niya sa video ng ginawa natin. Ayun ang kanyang sinasabi, pinapakita pa nga natin ng ating mga certificate sa invitation natin dahil marami po tayong mga kapatiran, by the grace of God na ginawa po tayong mga speaker. That means hindi po tayo blacklisted kasi sabi niya blacklisted daw ako. Yun ang una niyang palusot. Ngayon, nasagot natin. Paano naging blacklisted? Paano maging blacklisted? So, kasi po sila naniniwala sa chismis. So,
kawawa talaga ang tao na maniniwala sa chismis at hindi po naghahanap ng katotohanan. So ngayon, ang palusot na naman, magsusulisit. Kung wala lang si Bibot, walang moderator na galing sa Cebu na i-hire natin kasi nakakaya naman na wala tayong ibibigay. Wala tayong ibibigay sa kanya, sino mamamasahe, gusto natin siya yung magmo-moderate, nakakaya yon. So bakit sinasabi niya sa akin ba yon? Tapos yung binigay niya sa pamasahe pa lang, kulang na. Tapos nagbigay pa tayo ng love gift. So diyan pa lang makikita po natin mga kapatid na yan lahat na palusot po. Kaya ayaw lang niyang humarap muli. Kaya yan, pinaparatangan po tayo. Sabi niya kanina, hindi raw niya sasabihin kung bakit. Alam niya raw kung bakit tayo naghahamon. Hindi raw niya sasabihin. Pero ngayon sinabi niya, dahil daw gusto daw nating magsolicit. Pambihira. Yun lang talaga yung pinaka-reason. So, mga kaibigan, ay isa pong yung pamamaratang at wala pong katotohanan. Dahil kailangan po nilang mag-take part sa moderator na galing sa Cebu at sila pa yung naghahamon, sila pa yung pinuntahan natin. Diba? So, dyan pa lang mga kaibigan, kailangan mag-take part sila. Pero napaka yung aking pag-approach sa kanila hindi naman talagang hingi, no? Na talagang solicitation na talagang ma-force sila. Sabi ko lang simple lang kung merong kunting maitulong appreciated. Kaya ito, sagot po natin yung kanyang paratang na yan. Kapatid, no? So, ito yung sagot natin. Yung talata na ginagamit nila, Exodus chapter 20, verse 3 to 5, Deuteronomy chapter 4, verse 16, and Romans chapter 1, 1 to 26, patungkol po yan sa mga Diyos-Diyosan na larawan. Hindi po yan totoo, Padre, ha? Wala pong sinasabi diyan na patungkol po yan sa Diyos-Diyosan na larawan. So ulitin natin mga kaibigan, dito tayo sa kanilang Douay Rheims version na isa sa mga official version po ng Roman Catholic Church, English version ang Douay Rheims Bible. Ito po ay sa Katoliko na Biblia. Yan talagang patuloy na palusot na patungkol daw sa Diyos-Diyosan larawan. Hindi ho yan totoo. Kaya nga, sabi ko po sa aking post ay mga tao naniniwala sa mga sinasabi ng pari na hindi naman nagsasabi ng totoo. Tapos marami pang mga CFD na papalusot na hindi naman kayang makalusot sa tema na ito. Kaya until now, we are waiting na haharap sa atin si Jando Alabado. Approve po siya kay Padre Darwin na humarap po sa atin. Online po ang ating kasi napaka linis at napaka formal po sa online. No? Hindi gaya ng face to face kasi hindi talaga mapagkatiwalaan pag face to face. Napaka-ingay, magulo, may mga kantsawan, hiyawan, grabe. Kaya kung online, number one, walang solicitation na mangyayari. Walang moderator na kailangan nating bayaran. Sa Russia TV lang. So abangan niyo po yan at we are waiting. Siya ang haharap sa atin sa temang patutunayan natin na lahat ng mga ribulto ng Romano Katoliko ay Diyos-Diyosan nila. Okay? Now, ngayon, sabi niya, patungkol daw ito sa Diyos-Diyosan. Hindi po. Hindi. Ang sabi po dito, sa verse number 3, thou shalt not have strange gods before me. No? Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos. Yan po yung Diyos-Diyosan, no? Huwag kang magkaroon ng Diyos-Diyosan sa harap ko. Ibang Diyos. Yan po ang sabi, magkaroon. No? Magkaroon. Kaya dito sa verse number 4 ay uulitin natin, no? Napakadaling intindihin. Sa verse 3, sabi, huwag magkaroon ng ibang Diyos sa harap ng tunay na Diyos, which is the God of the Bible. So ang verse number 4 at verse number 5, ito po'y paliwanag kung paano magkaroon ng ibang Diyos. Kaya ito ang sabi ng Biblia nila. Ito, Biblia po nila ito. Sabi dito, thou shalt not make a graven thing. Ayan o. A graven thing. Hindi po sinabi dyan. Diyos-Diyosan yan. No? Actually,
tama po ang ginagamit din po nilang palusot ay tama na sinasabi, not all graven images are idols, and not all idols are graven images. Sinabi daw ng isang protestante, and I agree. No? I agree dahil hindi lahat ng mga graven images ay talagang idols. Totoo yun. Pero paano ba maging idol ang isang graven thing? Kaya hindi po ito patungkol sa, ito kasi palusot nila, yung chapter 3, chapter 4, verse 4 and 5 sa Exodus 3:20, hindi nila naalaman yun, na yan po ay patungkol sa larawang, sa Diyos-Diyosan. Hindi po, mga kaibigan. Napakalinaw na sabi ay a graven thing. Pagka gagamit po yan ng definite article or indefinite article na ibig sabihin, yan po ay general. No? General po yan. Tapos sabi pa, nor the likeness of anything. Sinabi pa dito, anything. Kaya hindi po ito specific na para po sa Diyos-Diyosan kasi ang sinasabihan dito, itong mga children of Israel, galing po sila sa Ehipto na maraming Diyos-Diyosan. Kaya ito ngayon ang utos. Huwag magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Sabi ng Panginoong Diyos. So ngayon, dahil baka hindi baka, kundi alam talaga ng Diyos na may magtatanong, paano ba kami magkaroon ng ibang Diyos? Di ngayon, binigyan po ng linaw ng Panginoong Diyos. Sabi niya, thou shalt not make to thyself a graven thing. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ayan po ang makapalinaw. Sabi pa, nor the likeness of anything that is in heaven above. Likeness of anything that is in heaven above, or in the earth beneath, nor of those things that are in the waters under the earth. Yun po ang nagsasabi. Tsaka hindi ho yan natapos sa verse number 4, dahil yan po ay paggawa. Dito naman sa number 5, thou shalt not adore them, nor serve them. Sa atin namang salin sa Bible ay, thou shalt not bow down to them, nor serve them. Yan po ang sabi. So, gagawa ka, pagkatapos kang gumawa, then, yuyukuan mo, tapos paglilingkuran mo. Yan ang bawal sa Biblia. Kaya ang tanong, sila ba ay gumagawa? No? Sila ba ay gumawa ng any graven image? At any likeness of anything? Yes. Kahit sila tatanungin po ninyo. Sabi pa dito sa pagbigay ulit ng kautusan sa Deuteronomy chapter 4. Sabi dito sa verse number 16, lest ye corrupt yourself and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male and female. Yan, no, mga kaibigan, napakalinaw po na wala pong specific na sinasabi, kundi yan po ay general. Bakit, mga kaibigan? Dahil ang tao ay makakagawa ng Diyos-Diyosan. Tao po ang gumagawa ng Diyos-Diyosan. Paano po gagawin ng tao? Gagawa siya ng graven image, the likeness of male or female, similitude of any figure, then yuyukuan niya, tsaka paglilingkuran niya. Magiging Diyos-Diyosan po niya yung kanyang ginawa. So ngayon, ang tanong, ito ba ay ginagawa nila? Napakalinaw, mga kaibigan. Kaya yung palusot na sinasabi, ay hindi naman yan patungkol sa mga banal, hindi naman yan mga larawan ng ganito ganyan. Yan naman ay larawan ng mga Diyos-Diyosan. Wala pong ganyang sinasabi. Wala pong ganyang, isa pa nga palusot po nila, sinasabi po ay pesel. Yung salitang pesel na yan, na patungkol po dito sa graven image, pesel po ang Hebrew. No? Yung pesel na yan, an idol or carved graven image. Kasi daw yung pesel, idol. Ay hindi naman idol isa lang, kundi merong carved tsaka graven image. Kaya nga ang salin po nila mismo, a graven image. Hindi naman sinabi, an idol. Hindi naman sinabi yan, thou shalt make unto thyself an idol. Wala ho. Kasi pag sasabihin mo idol, ibig sabihin, meron palang mga idol lang. Yung kasi yung palusot nila na meron lamang idols. No? Yung mga idols na Astaroth, Dagon, mga ganun lang, hindi ho.
Hindi po sila lamang. Marami po paano silang Buddha? Paano yung mga ibang may mga Diyos-Diyosan? Kasi po ang tao ang gagawa, basta siya po ay gagawa ng larawang inanyuan tapos kanyang yuyukuan at paglingkuran yan, magiging Diyos-Diyosan. Kaya yan nga ang nangyayari, okay? Yan ang nangyari sa yan ang nangyayari doon sa pinagawa. May pinagawa ang Diyos kay Moises na larawang inanyuan ng ahas na tanso. Tsaka yan po ay giniba. It is because, ang sabi po dito, 2 Kings 18:4. Hindi. Ito ba yun? Second Kings 18:4. Ba't mali ito? Okay. Yan po ang nangyari sa ipinagawa ni Moises, ng Diyos kay Moises na yung pong ahas na tanso. So, dito po ay 18:4. Ito. Sabi po dito, si Hezekiah, he destroyed the high places and broke the statues in pieces and cut down the groves and broke the brazen serpent which Moses had made. Bakit niya ito giniba? For till the time the children of Israel burned incense to it. Pinaglingkuran nila. Imagine ang ahas na tanso na inutos ng Diyos kay Moises na gawin niya. Naging Diyos-Diyosan pa yun. It's because sila po ay they burn incense into it at tinawag pa nila itong Nehushtan. Nehushtan dito pero Nehushtan po sa King James Version. Kita niyo yan? Bakit giniba? Kasi po ang tao ay makakagawa talaga ng Diyos-Diyosan. Pinaglingkuran ng nila. They burnt incense to it. So, makakalusot ba? Hindi. Hindi talaga makakalusot. Maling-mali talaga. Gagawa ka ng larawang inanyuan tapos yuyukuan at paglingkuran mo. Yan ang nangyayari, mga kaibigan. Okay? Tuloy natin. Mismo ang mga unang bayan ng Diyos, yung Israel, pinagawan ni Kristo ng Diyos ng larawan. Okay, basahin natin mga kapatid, itong Ark of the Covenant. God's presence and power in the Ark. Yan po ang isang palusot po mga kaibigan na ang Diyos ay nagpagawa ng bayan ng Israel, nagpagawa ng larawang inanyuan na yung Ark of the Covenant na meron pong 2 cherubims at totoo po yun. Unang sa lahat, marami pong inutos ang Diyos kay Moises na hindi naman sinusunod ng mga Romano Katoliko. Bakit ito lang ang paggawa sa Exodo? Babasahin niya yan mamaya. Ituloy na lang muna natin ito kasi babasahin niya yan. At alam naman natin sa Ark of the Covenant, nandyan ang mga larawan ng mga anghel. No? Hindi lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan. No, totoo yun. Hindi lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan kasi po hindi talaga totoo na ang lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan. Ang problema po ay dapat nating intindihin nga paano naging Diyos-Diyosan. Ngayon kasi dito sa Exodo 20, pinagawa si Moises. Again, uulitin ko po, Padre Darwin. Marami pong inutos ang Diyos kay Moises na hindi naman ninyo ginagawa. Bakit ito lang? Kasi po palusot lamang yan. Hindi yon katotohanan. So dito po sa Ark of the Covenant, meron pong pinagawa daw larawan ng mga anghel. Totoo po yun. Larawan ng mga anghel pinagawa. Kasi po, hindi ho bawal ang paggawa ng larawang inanyuan per se. Hindi ho. Kasi ang sinulat po dito ay hindi po naputol. Exodus 20 verse 4, thou shalt not make. Wala. Hindi po naputol dyan Kasi ang pagkakaroon ng ibang Diyos ay paggawa ng larawang inanyuan, yuyukuan, tsaka paglilingkuran yon.
magiging Diyos-Diyosan yon. At yan ang ginagawa po ninyo sa kasamaang palad. Yan ang itinuturo ninyo. So, hindi po paggawa per se, kasi nga, again, ang Diyos nga nagpaggawa eh. Una sa lahat, hindi ho kayo ang pinapagawa. At ang pinagawa dito, Ark of the Covenant, na wala na sa ating panahon. Ha? Ito namang Ark of the Covenant na ito po ay merong presensya ng Diyos sa gitna. Verse number 22, ang sabi po dito, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims. Okay? So napakalinaw po mga kaibigan na ang utos ay para sa mga Israelitas kay Moises para gumawa ng ark at doon ilagay po yung dalawang cherubim anghel sa itaas at sa gitna doon daw makipagtagpo ang Diyos kay Moises. Eh wala naman yan sa inyong mga ribulto, Padre Darwin eh. Meron nga kaming pag-uusap at tungkol dito na hindi naman hindi talaga yung pinakaaral nila, meron lang parang slight lang, pahapyaw na tema. Kasi ayaw nilang patutunayan ito ng hihintayin natin si John Do Alabado dito. Dito po ay merong dalawang cherubim na larawan kasi hindi nga mali yung pagpagawa per se o paggawa. Si Moises pinagawa eh. Kasi kung mali po ang pagpagawa per se, ang Diyos mismo ang sumisira sa kanyang utos na paggawa. Hindi ho. Hindi mali. Ang problema, hindi po kami gumagawa dahil una sa lahat, hindi namin alam kung ano ba talaga ang totoong mukha ng Panginoong Hesukristo, ni Maria, mga apostol. Hindi namin nakita sila eh. Kaya paano kung makagawa kami ng mukha ng mga CFD o kaya ng mukha ng mga nakulong sa kulungan? Hindi naman yun eh. Dapat ang magre-represent yung talagang, for example, yung mukha ko, ang magre-represent dyan sa akin, yung talagang mukha ko, hindi yung mukha ng iba. Paano kami gagawa ng mukha ng Panginoon Jesucristo, ni Maria, at mga apostol? Hindi namin sila nakita. Pero ang paggawa, per se, hindi po mali. Kaya nga ang Panginoong Diyos ay nagpagawa kay Moises. Pero ang tanong, ito bang dalawang cherubims na ito ba ay pinagpaglingkuran niya, pinapaglingkuran ba niya? Inutos ba si Moises na itong cherubims na ito luluhuran nyo at paglingkuran nyo? Hindi. Hindi. Pero meron po tayong isang palusot dyan. No? Merong isang palusot sa Joshua chapter 7, verse number 6, na si Joshua siya po ay nakatira pa sa harap ng ark. Hindi naman sa cherubim, kundi sa harap ng ark. Nakatira pa dito kasi natalo po sila sa AI na napakaliit na bansa. So dito ay Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face. Siya po ay nakatira pa before the ark of the Lord. Before the ark. Hindi po sa cherubim. Na ngayon, dahil po sa kanilang ginawa na yan, ginawa po nilang palusot ito. So ano ba ang palusot nila? Meron namang mga cherubim dyan. Kaya hindi po mali na tumira pa sila, paglilingkuran nila yung kanilang mga ribulto dahil may ribulto na cherubim. Mali. Maling-mali po yun. Dahil hindi po si Joshua nagpatira pa sa per se doon po sa larawang inanyuan na cherubim. Hindi po. Kundi doon ang kanyang kaharap po ay the ark of the Lord. Bakit? Kasi yung ark of the Lord, meron pong presence of God, literal. Kasi kung merong ark of the Lord sa panahon ngayon, tapos merong literal presence ng Diyos, na ayon pa dito sa talatang numero 7:89, nagsasalita pa, kami mismo ang mauunang magpatira pa at maglilingkod sa Ark of the Covenant na yan. O dito sa numero 7:89, and when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him. Meron pang tinig na nadinig si Moises unto him from off the mercy seat that was upon the ark of the testimony, from between the two cherubims, and he spake unto him. Nakipag-usap kay Moises Kasi yun yung purpose ng Diyos. Lagyan mo ng dalawang larawang inanyuan na mga cherubims para diyan po sa gitna ay makipagtagpo ako sa iyo. Yan ang purpose, Padre Darwin. At hindi po yan yung inyong mga ribulto. Kaya again, ulitin natin, hindi mali ang paggawa per se.
Meron kang larawang inanyuan, lalo na kung yan talaga mukha. Mukha ng ating pamilya, asawa, lolo't lola, mga anak, may mga mukha. Hindi po mali na meron tayong ganyan. Pero pagka yun po ay yuyukuan mo at paglilingkuran mo, magiging Diyos-Diyosan mo po yan. At yan po ang ginagawa po ninyo. Kaya hindi lulusot po ang Ark of the Covenant dahil ang Ark of the Covenant, napakabanal dito na even si Usa po ay namatay nung nahawakan po niya ang Ark of the Covenant. Accidentally. Okay? Accidentally. Siya po on the spot ay namatay. Dahil napakabanal po ng Ark na ito, it is because of the presence of God which is in the midst of the cherubims. And dito po sa verse number 6, and David went up and all Israel to Baala, that is Kirjath Jearim, which belonged to Judah, to bring up the ark, thence the ark of God of the Lord, that dwelleth between the cherubims. Ayan o. Dwelleth, nakatira talaga sa gitna ng cherubims. Yaumpong presensya ng Diyos. Sa ating panahon, hindi na po sa cherubim, kundi sa bawat mananampalataya ay titira po ang banal na espiritu, the third person of the Godhead. Wala na kasi tayong Ark of the Covenant. Kaya yan ang kaibahan. Kaya wag po ninyong ipalusot ang Ark sa inyong mga rebulto. Dahil magkaiba po ang Ark ay may presensya ng Diyos sa gitna. Ang inyong rebulto, wala. Ang Ark, inutos kay Moises, ang inyong rebulto, wala. Hindi naman kayo inutusan. No? Maraming utos ni Moises. Bakit yan? Ito lang yung susundin nyo. Kay Moises naman yan inutos, hindi naman sa inyo. Hindi ginagawa at inutos ng mga apostol. Kaya wag nating ipalusot ang Ark of the Covenant. Even ang mga apostol, wala na nga silang Ark of the Covenant that time. Tapos we are claiming, galing kami sa mga apostol, itinayo kami ni Kristo. Pero saan naman yung kanilang faith and practices? Wala naman, magkaiba naman kayo. Okay? So, ang Ark ay hindi pwedeng ipalusot. Grabe naman ito, mga pastor. Pastor Jaff ba ito? Pastora Jaff. Sana naman may distinction kayo. May Ang simbahan ng Katoliko is a religion of distinction. Kayo naman, walang distinction. Sabi sa Leviticus chapter 10, verse 10, kapatid, you must distinguish between the holy and the unholy. Leviticus, gumamit na ng Old Testament na ito po'y patungkol sa mga Israelites. 10:10 ng Leviticus daw, sabi, and that you may put difference between the holy and unholy and between unclean and clean. Ay dapat meron din kayong unclean and clean. Kasi kung gagamitin mo itong palusot na holy at unholy, how about yung unclean at clean na kinakain po ninyo, yung mga unclean na mga yung baboy, yung mga may kaliskis na ayaw ng mga SDA, para kasi ito sa mga Israelites. Itong holy and unholy, yes, totoo, na holy po ang Ark of the Covenant. Bakit? Because of the presence of God, literal presence of God na nandoon. Meron din mga holy things sila at that time kasi nga, again, hindi nila alam na ang tamang paggamit po ng Biblia sa Old Testament, ang dealing ng Diyos ay physical, mostly physical. Dito naman sa New Testament, spiritual na. Bakit wala silang clean and unclean na distinction? Akala ko distinction. Bakit dito lang sa holy and unholy? Actually, wala pong holy na rebulto, wala ho dyan. Sa kanila, wala ho. O kung dito tayo sa Old Testament, may mga holy dito like the Ark, it is because of the presence of God. Kaya pagka ang rebulto mo walang presensya ng Diyos, hindi yan holy. Hindi yan holy. Kaya, sabi nga dito, you put difference between holy and unholy and between the unclean and clean. At kasi yan po, that ye may teach the children of Israel. Hindi naman para sa atin ito. Meron ba tayong ganyan? So sa New Testament po, ang holy at unholy dyan po ay spiritual. Unclean and clean is spiritual. Yan ang problema. Pag palusot po ang ating paggamit ng Biblia, pipiliin lang natin. So, marami po dito na mga bawal po ng Diyos na
pinagbabawal kay Moises na hindi naman bawal sinusunod ng mga Romano Katoliko, kagaya ng keep the Sabbath day na siyang Saturday talaga sa mga Israelitas, yung pag-avoid sa mga unclean, ayaw din nila ito, pero holy and unholy lang ang kanyang binasa. Papalusot po. Wala kasing holy sa mga ribulto na yan, kasi po ang patunay na holy po ang ark sa presensya ng Diyos, merong namatay on the spot na nakahawak. Ang tanong, meron bang meron kasi kaming debate, tinanong ko siya, meron bang kahit isang namatay, isa lang namatay na humawak on the spot, namatay dahil nakahawak po sa inyong banal kuno na larawang inanyuan? Meron ba? Sabi, wala. Wala. Bakit? Kasi iba po ang Old Testament, mga kaibigan. Next. Paano yan, Pastor Rian Fuentes? At itong pastora na pangalan ay walang distinction itong dalawang ito. Actually, meron kaming distinction, Padre, ha? Ang distinction po namin, yung Old and New Testament ay magkaiba talaga. The New Testament is the Old Testament revealed, and the Old Testament is the New Testament concealed. So may distinction yan. Another distinction po namin, magkaiba po yung utos sa mga Israelitas, magkaiba po ang utos ng Panginoong Jesucristo sa church. Yan ang distinction namin. Kaya yung mga binabasa mong Old Testament, hindi naman yan para sa inyo. Kinukuha mo lang yung pabor sa inyo. Pero how about yung unclean? Paano yan, Padre Darwin? Pinutol mo yung talata, holy at unholy lang. How about yung unclean? Kasi ang unclean ng mga Israelitas, yung pagkain, unclean yun. Baboy, unclean yun. So kung sinusunod mo yung Levitico, bakit sinusuway po ninyo yung pagkain ng mga Hudyo? Yun po ang distinction namin, Padre. Tamang distinction paggamit ng Biblia. Kaya ang paggamit namin ng Biblia tamang-tama at hindi po palusot. Si Pastora Jack Tives, woman on fire. Woman on fire. Yung mga ribulto natin, mga kapatid, so unsa nandito po sa mga pinopost natin, kapatid, sister, salamat ito. Ano itong apoy na ito? Hindi ba ito impyerno? No. So ngayon, itaga nyo ito sa isipan at puso natin. Leviticus 10:10. You must distinguish. Wala kayong logic of distinction, mga kapatid. Again po, Leviticus 10:10 para po ito sa mga Israelitas. Hindi po para sa iglesia, hindi po. Okay? Kaya maling-mali po ang paggamit niya. Yung nasa simbang Katoliko, hindi Diyos-Diyosan yun. Mga banal na larawan yun. Hindi po yun banal, number 1, dahil wala pong presence of God doon, number 1. Number 2, hindi po kayo inutos na gumawa doon. Kaya wala pong nagsasabing banal, kahit ang Panginoong Espiritu, mga apostol, wala pong nagsasabi ng mga banal yon. Saka, number 2, walang patunay na banal yan, dahil ang patunay sa Old Testament na banal po ito, merong namatay on the spot dahil lamang sa paghawak nito. Pinapapatunay na napakabanal po niyan. But bakit po naging banal? Dahil may presensya ng Diyos. At wala pong presensya ng Diyos ang inyong mga ribulto. Alright? Kaya, ayan. Teka, check muna natin. Break muna tayo. Okay, wala pong ganyan po, mga kapatid, sa New Testament. Dahil ang ating pong panahon ngayon ay nasa New Testament po tayo. Kung tayo po'y nagkiklaim na galing tayo sa Panginoong Jesucristo, tatag tayo ng Panginoong Jesucristo, tsaka yung aral natin, ulitin po natin, yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia ay ito.
Dito po sa Matthew chapter 28 verse 19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." Yan po ang unang iglesia, magtuturo po ng lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. At hindi po yung mga bagay na inutos ni Moises, mga kaibigan. John chapter 1 verse number 17, ang sabi po ng Biblia, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." Dito din po sa Hebrews chapter 1 verse number 1, sabi po, "God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son." Okay? Jesus Christ. Bakit hindi yan inutos ni Jesus Christ at mga apostol? Bakit hindi siya nagbigay na itong mga larawan itong inanyuan na ito po'y mga banal at yan po'y hindi mga banal? Walang ganyan. Bakit? Kasi hindi po yan galing sa mga apostol at ng Panginoong Hesukristo, hindi po kayo inutos niyan. Yan po ang napakalinaw na katotohanan. At dito sa banal na kasulatan, totoo na may pinagbawal na larawan. Yung tinutukoy sa Exodo, chapter 20, verses 3 to 5. Totoo yun. Pinagbabawal po na larawan yun, yung Diyos-Diyusan. Larawan nga ng Diyos-Diyusan sinasabi. Wala namang sinasabi na larawan sa Diyos-Diyusan. Wala ho. Ang sinasabi po, any larawan. Any. Okay? Tandaan niyo po yan, Padre Darwin, ha? Ang nakasulat, any, at hindi po larawan ng Diyos-Diyusan. Yan po ang napakalinaw. "Thou shalt make unto thyself a graven thing." That is not specific, that is a general, ginamitan po ng indefinite article na a graven thing. And then sinabi pa, "nor the likeness of anything." Paano bang hindi nyo maintindihan ang anything? A graven thing, bakit talagang ipapalusot po ninyo na ang binawal dito ay larawan ng Diyos-Diyosan? Larawan na nga ng Diyos-Diyosan, pagbabawal pa. Sabi nga dito, kukopyahin nila? Kukopya sila ng Hindi ho. Kaya wala pong ganyan, walang sinasabi dyan. Huwag po kayong makikinig sa kanila, mga kaibigan at mga kababayang Katoliko. Huwag po kayong makikinig sa mga palusot na ang pinagbabawal sa Exodo 20 ay larawan ng mga Diyos-Diyosan. Maling-mali po, hindi po yan ang nakasulat. Ang nakasulat, a graven thing, the likeness of anything. Yan ang nakasulat. Pero pipilipitin nila yan na Diyos-Diyosan. Hindi ho. Yang ang context po ang pagkakaroon ng ibang Diyos. Yan po ang Diyos-Diyosan, yung pagkakaroon. Kaya ang tanong, paano magkaroon ng ibang Diyos? Ito na po. Gagawa ka ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang wangis. Kawangis ng tao, babae at lalaki. Pambira. Sapul na sapul, mga kaibigan. Kahit anong palusot. Pero, mayroong ipinahintulot ang Diyos mismo. Nagpagawa siya ng imahen. Yes, totoo yun. Nagpagawa ng imahen kay Moises, hindi po sa Romano Katoliko. At yung pinahintulot, pinapagawa ng Diyos, ano yon? Yung larawang inanyuan ng mga kerubim para po doon sa arka, natitirhan ng Diyos sa gitna. Hindi po yon mga ribultot larawang inanyuan po ng inyong mga ginagawa ngayon. Ginagawa at binibenta sa lansangan. Hindi po yan. Mali po. Hindi po yan ang pinapagawa ng Diyos. Larawan yung Ark of Covenant. Basahin natin. Hindi nila ito i-elaborate. Bakit kaya? Napakadaling elaborate po yun. Napakadaling i-elaborate dahil alam po namin, ginagamit po ninyong palusot iyon. Nagpagawa ang Diyos para sa templo, hindi naman siya, basahin po ninyo na yung mga larawang inanyuan sa templo o kaya yung kerubim, ay yan po ay pinapaluhuran, pinapagpasilbihan, basahin po ninyo kung meron. Pero pagka lumuhod o nagpatira pa si Josue
sa harap ng kaban ng tipan, hindi po dahil sa cherubim, kundi dahil po yun sa literal presence ng Diyos na nasa gitna ng cherubim. Kung meron kayo niyan, kami na ang mauunang yuyuko at maglilingkod po sa inyong mga ribulto kung meron po yang literal presence ng Diyos. Wala. Wala. Okay? So how do you elaborate? How do you explain the Ark of the Covenant? It is because the presence of God is very important na siya po'y sasama sa mga Israelitas bayan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi pa naitatak ang banal na espiritu sa Old Testament. Yan ang bagay na tapos meron pa po yung foreshadowing, the foreshadowing of the presence of God na sasama sa kanyang mga tao. That without the presence of God, wala po. Wala. Kaya kailangan po yung ginawa ng Diyos sa Old Testament at hindi po sa New. So ngayon, sa ating panahon, yung mga templo na yun, wala nang templo sa ating panahon na literal, kundi figurative o spiritual na. The temple of the body. Wala nang templo sa ating panahon. The moment na nag-iba po ang second temple sa Jerusalem in 70 AD, wala na pong templo specific na pinapagawa pa ang Diyos dahil ang kanyang templo, ang templo ng ating mga katawan. 1 Corinthians chapter 3, verse number 15, 16, know ye not that ye are the temple of God? Kayo ang templo ng Diyos, and that the Spirit of God dwelleth in you. Kung saan po titira ang Espiritu presensya ng Diyos yun. Yung Espiritu ng Diyos nananahan sa atin. Padre, kaya napaka-easy to elaborate, to explain, dahil hindi po yan tamang paggamit at yan lamang po ay palusot. At sa Exodus, sinasagot na natin yan. Malinaw na malinaw yan. Na mga Diyos-Diyosan na imahin yan. Pero what about the Exodus? Ipatuloy mo yan. Exodus 25, 21 to 22. You shall put the mercy seat on the top of the ark. Itong Ark of Covenant. And in the ark you shall put the covenant that I shall give you. So, mabasahin natin ang buo ha. Itong Exodus, mas mabuti basahin natin. Patuloy tayo. 20 yan. Editso mo sa 21 to 22. Malinaw na malinaw po ito. Brother and Pastor Rian Fuentes as Pastor Jaff. Pastora Jaff. Malinaw na malinaw nga, no? Na si Moises ang inutusan. Inutusan siyang gumawa ng arka, which is hindi naman kayo yung inutusan gumawa ng arka. Inutusan siyang gumawa ng larawang inanyuan ng mga cherubim upang ilagay doon sa gitna at hindi po yuyuko at pagpingkuran yon, hindi. Kundi titirahan ng Diyos sa gitna po. Yan po napakalinaw na yan po yung nasa Old Testament sa panahon ng arka pa ang presence ng Diyos na sumasama po sa mga tao bayan ng Diyos. Pero hindi po sa ating panahon. Napakalinaw niyan na maraming pong mga utos sa Diyos kay Moises pa, utos ng Diyos kay Moises na hindi naman para sa atin. Marami po. Napakalinaw niyan. Bakit yan lang ang inyong ginagawa sa lahat ng mga utos ni Moises? Sa mga lahat ng utos ng Diyos kay Moises na ipagawa, bakit ribulto lang ng cherubim? Hindi naman cherubim ginagawa po ninyo. Hindi rin po yan arka. Napakalayo. A woman of fire. Anong sabi dito? Ito yung nakasulat, mga kapatid. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee, and there I will meet with you. So saan sila makikita sa Diyos? Dahil hindi makikita ang Diyos, gumagawa siya ng visible representation of Him. Ano yung visible representation of God? Yung Ark of Covenant. Ano yung nasa Ark of the Covenant? Patuloy. I will commune with you from the above the mercy seat.
from between the two cherubims. Ano ba yung cherubims? Mga anghel, larawan ng anghel, yung Ark of Covenant, nandun yung dalawang larawan ng mga anghel. Tingnan nyo, kung tama yung nasa isipan ninyo, kapatid, na bawal ang mga larawan, bakit ang Diyos mismo, ang Diyos Ama, anong sabi niya dito? There I will meet with you. Saan sila magkikita? Sa Ark of the Covenant. Ang linaw-linaw. Hindi mo pa nakuha yon? Hindi mo pa nakuha ang linaw-linaw ng binasa mo na pinagawa yung Ark of the Covenant, dalawang cherubim, dahil dyan po makipagtagpo ang Diyos kay Moises at hindi po sa inyo. Hindi po sa mga tao. Makipagtagpo at hindi po representative. Hindi po representative yon. Literal talaga yon. Ha? Kasi nga, ayun nga ang aking argumento, napakalinaw, literal talaga na presence of God dahil nagsasalita yon. Kaya dapat, kung ipapalusot mo yung ark na yan, mga ribulto mo, dapat nagsasalita yan. Kasi itong Ark of the Covenant na ito, nagsasalita at nakipag-usap kasi nga, yun ang purpose ng Diyos, kaya yan ay pinagawa. Upang makipagtagpo ang Diyos kay Moises. Ayan ha, hindi ho sa inyo. Hindi ho. Ha? Mga Romano Katoliko, hindi ho sa inyo makipagtagpo ang Diyos, kundi kay Moises. Sabi dito, there I will meet with thee. Yang thee na yan, singular po yan. Tumutukoy po kayan kay Moises. Si Moises po ang, bakit hindi yung Israelitas? Bakit si Moises? Kasi si Moises ay lingkod ng Diyos. Diyan makipagtagpo ang Diyos. At di puro singular po yan. Ha? Kaya yan ay ibinigay of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. Kasi diyan po magsasalita ang Diyos, uutusan si Moises sa lahat na ipapagawa sa bansang Israel. At hindi po sa iglesia, mga kaibigan. Ba't hindi mo maunawaan yan? Haharap sila sa Ark of Covenant. At ano yung nasa loob ng Ark of Covenant? Ano? From between the two cherubim that are on the Ark of the Covenant, I will deliver to you all my commands for the Israelites. Malinaw na malinaw yan, ha? Malinaw, no? Napakalinaw, Israelites Tapos wala naman yan sa loob, yung nasa gitna ng dalawang cherubim. Yung nasa loob. Dapat alam mo, yung nasa loob yan. That's the 10 Commandments, the table of stones. Nasa loob. No? At saka yung mga commandments ng Diyos, no? Nasa loob po dyan. Tapos yung yung tungkod, no? Nung rod of Aaron, that budded, nandyan po. Tsaka yung mana, nandyan po sa loob. Pero sa gitna, doon sa sa itaas, sa ibaba. Sa itaas. Apan, pagka sinabing apan, Padre, nasa ibaba po, nasa itaas po yun. Sa itaas ng arka, may dalawang cherubim. Tapos sa gitna, yun yung literal na presensya ng Diyos na makipagtagpo kay Moises upang utusan siya sa mga bagay na iutos niya para sa bansang Israel at hindi po sa church. Napakalinaw. Napakalinaw. Kaya wag nating gawing palusot sa inyong mga ribulto ang Ark of the Covenant dahil wala na pong Ark of the Covenant at hindi naman po ang ginagawa po ninyo ay mga darawang inanyuan ng mga cherubims. Hindi pa kayo inutos, hindi pa ginawa ng mga apostol at Panginoong Hesukristo. Bakit kayo tumatakbo doon sa panahon ni Moises? Ang daming mga utos doon na hindi para sa inyo na actually na iba po sa iglesia. Magkaiba. Ayan. Tuloy natin. Pastor Rian Fuentes. Pastora Jaff. Magkatulad kayo mag-isip. Wala kayong logic of distinction. Logic of distinction. Dito, babasahin din natin yung talata ninyo. Okay. Exodo, ito yung paulit-ulit yung talata, mga kapatid. Walang sawang paulit-ulit. Ito lang i-elaborate ninyo.
Tingnan nyo yung post ni Rian Fuentes. Exodo lang. 20. Hindi sinasali ang Exodo 25, 25. Bakit po isasali yung Exodo 25? Hindi naman yun yung pagbabawal. Ha? Kayo namang sumasali doon para makapalusot. Kaya ang aking pinopost yung pinagbabawal ng Diyos. Ha? Kasi po, hindi po kayo yung inutusan sa Exodo 25. Bakit ko naman isasali yon? Kasi ang aking punto sa pag-post po ay bawal sa Diyos, karumal-dumal ng Diyos, ang paggawa ng ibahing larawang inanyuan, pagluhod at paglilingkod dyan. Bakit ko isasali ang Exodus 25? Pero pag isasali mo, sasagutin at i-expose kita na that is not what the Bible says at hindi po yan naaayon sa tamang paggamit ng Biblia. Yan ay inutos kay Moises sa Ark of the Covenant at hindi po sa Romano Katoliko na gumawa kayo ng larawang inanyuan. Tapos wala hong sinasabi po dyan sa Exodo 25. Okay? Ito po. Bali-baliktarin nyo po ang Exodo 25. Wala hong sinasabi dito na ang mga cherubims ay dapat na yuyukuan at pagsisilbihan. Wala ho dito yan. Wala. Ang nakasulat po dito ay dyan titira ang presensya ng Diyos, Espiritu ng Diyos, dyan mismo sa between the cherubims. Ayan. Ha? Sige, tuloy natin. May tinatago ka, kapatid. Ano may tinatago? Ha? Paano ko itatago yung 25? Hindi naman yan pagbabawal. Sino ba ngayon ang may tinatago? Bakit hindi mo sasabihin na yan po ay para sa Israel at hindi naman para sa iglesia? Sino ngayon ang may tinatago? Ha? At bakit mo itatago yon na Ark of the Covenant na pinagawa kay Moises na may literal presence of God na sa inyong mga ribulto? Wala naman yon. Ayan. Pero babasahin ko itong talata mo, dahil yung mga Katoliko ay hindi pipili lang talata. Buong talata ang babasahin para sa inyo. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Other gods. Ang linaw nito, yung mga santo natin, hindi naman yun other gods. Na hindi niya naunawaan, sinasabi, binabasa niya. Ang sabi po, thou shalt have. Okay? Thou shalt not have. Kaya dyan po, malinaw ang context, huwag magkaroon ng ibang Diyos. Ngayon, ating itutuloy yon para hindi naman daw ibang Diyos. Tingnan natin kung hindi. Tinuturing ba namin ang larawan? Kahit larawan ni Kristo? Tinuturing ba namin na Panginoon? Hindi. Hindi po naman yun ang sabi ng Biblia na tinuturing. Wala pong sinasabi dito, tinuturing yung larawan, wala pong sinasabi diyan. Yan po ay wag magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Wala sinasabi diyan na wag niyong ituring na Diyos, walang ganyan. Pero ang napakalinaw, yung 4 and 5. Sige, tuloy natin. It is just a symbolic representation of God. Katulad sa Exodo 25, 21 to 22. Patuloy. You shall not make for yourself an image in a form of anything in heaven. Anything, Tingnan natin kung i-exegete niya, lilinawin niya, i-expound niya. Pakinggan natin. Above or on the earth, beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I am the Lord your God. I am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me. Malinaw na malinaw. Gods, just chosen. Hindi kami kasali nito. Hindi po ganoon ang nakasaad. Ang nakasaad po ay huwag magkaroon ng Diyos-Diyosan. Huwag pagkaroon. Pero
Ang tanong kung paano ba magkaroon? Ang sabi po, huwag kang gagawa sa iyong sarili ng larawang inanyuan. Tanong, gumagawa ba kayo ng larawang inanyuan? Hindi kami kasali dyan. Ano, hindi. Una sa lahat, kasama po ninyo yung 10 Commandments na yan. Bakit hindi po kayo kasali dyan? Ang sabi po, thou shalt have no other God or strange God. Ibig sabihin, dapat walang ibang Diyos. Ngayon, sa verse number 4, thou shalt not make to thyself a graven thing. Gumagawa ba kayo? Kasi ito, thou shalt not have, wag magkaroon. Sa verse number 4, wag gagawa. Magkaiba na po yan kasi nga, again, ang verse 3, ito yung utos. Verse 3, wag magkaroon ng ibang Diyos. So, ang tanong, explanation kung paano ba magkaroon ng ibang Diyos. Paano magkaroon? Thou shalt not make. Huwag kang gagawa. Gumagawa ba kayo? Yes, gumagawa kayo. Ngayon, verse number 5. Thou shalt not adore. Actually, hindi po adore po yan. Malinaw po dito, bow ang ginamit po. Thou shalt not bow down. Kahit adore or bow, pareha siguro yan Pero dito, thou shalt not bow down thyself to them. Do you bow down? Do you bow down? Yan ang problema, mga kaibigan. Nag-bow down ba sila? Tingnan natin. Nag-bow down ba? Nag-bow down ba, mga kaibigan? Gumawa ba? Yes, gumawa po. Nag-bow down ba? Yes, nag-bow down. Nag-serve ba? Nagsindi ba? Yes. Puro yes ang sagot dito, kaibigan. Kaibigang Padre Darwin. Etong verse number 4, explanation kung paano magkakaroon ng ibang Diyos. Gumawa ng larawang inanyuan. Gumawa ba? Yes, gumawa. Nag-bow down ba kayo? Yes, nag-bow down. Nag-serve ba kayo? Yes, nag-serve. Ano pang ating ano pang papalusot natin yan ang linaw-linaw. Ang linaw-linaw, mga kaibigan. Kaya hindi po talaga makalusot, mga kaibigan. Linaw-linaw Dahil hindi din sinasamba namin bilang Diyos. Ayun na naman, hindi sinasamba bilang Diyos. Hindi rin po yan nakasulat. Hindi nakasulat, huwag niyong sambahin bilang Diyos. Walang ganyang sinakasulat. Ang nakasulat po, huwag gumawa, huwag mong yuyukuan, at huwag mong pagsilbihan. Hindi ho sambahin bilang Diyos. Walang ganyan. Palusot lamang po yan, mga kaibigan. Sige. Sa talata lang ninyo. We never worship as God. Yung mga larawan na yan. Babasahin natin ang Isaiah 48:16. So gumagawa sila ng ribulto at tinuturing nila na Diyos. Tinuturing na Diyos. Babasahin natin. Ito mo, Alba? Ito mo mataw? Aral sa bado? Sayo lang mo mga... Sayo lang mo. Muto ko sa talatang ito. Importante po ito para ma-widen yung ating 46:17 ba yun or 16? Yung kinoconsider nila na ang imahen ay Diyos nila. Yun po ang pinagbabawal sa Exodus chapter 20, verse 1 to 5. So gumagawa sila ng larawan, ng ribulto, at itong ribultong ito
ay tinuturing nilang gods. Diyos-Diyosan. Natural. Kahit nga yung larawan ni Kristo, mga kapatid, hindi nga tinuturing natin ng Diyos. Hindi daw Hindi tinuturing na Diyos. natin, iniisip natin, hindi natin tinuturing ng larawan nga ng Ama. Actually, ipapalusot mo na lang yan sa Diyos, ano? Papalusot mo na lang yan sa Diyos na hindi tinuturing kasi wala namang sinasabi dito na ituturing mo, something like that. Ang sinasabi po, wag gumawa kayo. Wag yuyukuan ninyo. Wag pagsilbihan, pinagsilbihan ninyo. Wala pong sinasabi ituturing-turing, something like that. Wala po. Palusot lamang po yun, kaibigan. Anak, hindi na natin tinuturing na Diyos. Ang Diyos, yung nagrepresentar sa imahin. Hindi yung imahin. Hindi yung rebulto. So patuloy tayo. So itong nalata nila ay hindi po ito magamit nila against sa atin. Dahil hindi naman natin tinuturing ang rebulto na Diyos. Which is wala pong nakasulat sa Exodus. Wala pong sinasabi na tuturing Diyos, ano pa rin, wala po. Just paggawa, pagluhod at pagsilbi na guilty po sila. Kaya marami na pong mga ginagawang mga ganyan na tinuturing. Hindi naman namin yan tinuturing. Wala pong ganyan. Kasi kung yan pong palusot na yan ay tama, yung si Shadrach, Meshach at Abednego po, mga kaibigan, ay noong pong sila ay pinaluhod doon po sa rebulto ni Nebuchadnezzar, pwede magpalusot sila doon. Luluhod na lang kami pero hindi namin ituturing na Diyos. Ganon? Hindi. Kahit mamatay sila, hindi nila ginawa yon dahil alam po nila yung utos ng Diyos. Pagka isang rebulto yuyukuan mo, pagsilbihan mo, magiging Diyos-Diyosan po ninyo yan. So, hindi po sinasabi nila, Lord, okay lang, kaysa naman mamatay kami, luluhod na lang kami, pero hindi namin ituturing na Diyos. Hindi po ganyan, mga kaibigan. So, sabi po ng Biblia, yung action, yung paggawa, pagluhod, at pagsilbi sa larawang inanyuan, yun po ay pinagbabawal. Tinuturing mo ng Diyos o hindi, nasa sayo na yan, palusot mo lang sa Diyos, basta ang malinaw na nakasulat, pag gagawa ka ng larawang inanyuan ng anumang wangis, anumang kawangis ng anuman, tapos yuyukuan at pagsilbihan mo, matik po yan, nabawal po sa Biblia, na which is sila yung ginagawa nila, pero grabe makapalusot pa rin. Yan sila nagkakamali. Kung tama yung nasa isip nila, na bawal ang maggawa ng larawan, bakit? Absolute yun. Bakit ang Diyos nagpagawa ng larawan ni Moses? Yun nga Kasi mali Wala pong nagsasabi bawal ang paggawa per se, period. Wala pong sinasabi doon. Kaya nga ang utos isa lang Ang utos isa lang. Thou shalt have no strange God before me. At isa lang yon. Kaya ini-explain lang dito kung paano. So verse 4, verse 5. Paggawa, pagluhod, at pagsilbi. Okay? So, hindi po bawal. Huwag pong sabihin bawal ang paggawa. Wala. Kasi ang Diyos nagpagawa. Totoo yun. Kasi nga, hindi nga bawal ang paggawa. Kaya nga, kita, meron naman tayo. Amen? Sa Facebook, meron tayo. Larawang inanyuan. Sa ating mga bahay, meron tayo. Mga missionary natin, meron tayong mga imahe. Kasi hindi po bawal ang imahe. Pero ang bawal po, pag yung ginawa mong imahe, yan ay yuyukuan at pagsilbihan mo. Yan yung bawal. Napakalinaw yan. At dun pa siya makikipagkita sa larawang ito. Nako, makikipagkita sa inyo? Hindi ho. Hindi po sa inyo. Wala pong sinasabi dyan. Sa larawan nyo, dun makikipagkita ang Diyos. Nako, yan po isang palusot. Ay si Jesus. Dahil ang pagpapakita po o pakikipagtagpo ng Diyos kay Moises lamang yon. At doon yun sa arka, sa ibabaw ng kabanang tipan at hindi po sa mga rebulto ng Romano Katoliko. Babasahin ko muli Hindi ka lang manatili sa Exodus chapter 20, Pastor Ian at Pastora Najaf. Napakalinaw po yan dahil yan po yung Ten Commandments at doon po napaloob yung talagang pinakautos ng Diyos. No? Yan po talagang sinulat mismo sa finger of God. At sila po ay naniniwala din ng Ten Commandments. Bakit hindi tayo dyan? Dapat yan ang una.
Dan dapat ang una nakasulat. So, lalaliman natin ng ibang talata, lalo na. Kaya hindi po hindi lamang Exodo ang aking sinulat, pati pa Romans 1, tsaka yung pong Deuteronomy chapter 2. Yan po yan ang nasa post natin. Pastor Jeff. Ipakita ko sa inyo ginagamit ang mga sagradong larawan to save, to bless. Yan ang diskusyon ko sa inyo. Na hindi nyo sinasabi sa mga kapatid ninyo. No? This I will meet you and from above the mercy seat, from between the two cherubim. Kung marunong po kayo mag-exegete ng talata, sino yung you dyan? Romano Katoliko o si Moises? Kung marunong po kayo mag-exegete, kung kayo po'y nagsasabi ng katotohanan, Padre Darwin, kanino tumutukoy ang you o kaya di dyan po sa Exodo 25, 20 hanggang 22, 21-22. Kanino tumutukoy? Sa Romano Katoliko, sa Iglesia, o kay Moises? Yung mga larawan po ito That are on the ark of the covenant, I will speak with you. Saan sila harap? Sa Ark of the Covenant. Hindi po sila. Kita mo na ang kanyang unawa. Saan sila haharap? Hindi ho sila ang sinabi dyan. Padre Darwin, dapat i-exegete mo yung talata. Hindi po sinabing sila ang haharap. Wala pong sinabing haharap. Walang sinasabi po ang talatang haharap, kundi ang sinabihan dito si Moises. Singular po yan. Di ang ginamit. Singular. At sinabihan dito si Moises. At siya po ang kakausapin ng Panginoon at doon siya makipagtagpo dahil dito po sa verse number 22, sabi niya, and I will meet with thee and commune with thee. Bakit? Of all the things which I will give thee. Singular. In commandment unto the children of Israel. Hindi ho sila ang haharap, mga kaibigan. Hindi ho. Si Moises po ang makipagtagpo sa Diyos. Diyan po sa presensya ng Diyos na nasa gitna ng mga cherubim. Hindi ho sa larawang inanyuan ng mga Romano Katoliko. Sa Ark of the Covenant, ribulto ng mga anghel na cherubim. Kung tama si Pastor Rian at si Pastora Jaff, woman of fire, mali ang Diyos. Then paggawa siya. Paano magkamali ang Diyos? Larawan Mali ang Diyos na nagpagawa ng larawan kung sinasabi ko na mali ang pagpagawa per se. Hindi Hindi kailanman magkamali ang Diyos na nagpagawa siya ng larawan kay Moises dahil hindi naman niya sinabi kay Moises na gumawa ka ng larawang inanyuan ng mga kerubims, yuyukuan niyo ito, paglingkuran niyo ito. Hindi niya sinabi yun. At yun yung sinabi na bawal sa Exodus 20. Kaya bakit isasali mo yung Exodus 20 at Exodus 25? Yung Exodus 25, yun yung pag-utos kay Moises na paggawa po yung Ark of the Covenant. Yung Exodus 20, yun yung pagbabawal ng paggawa ng larawang inanyuan ng kahit ano, pagyuko at pagsilbi na siyang ginagawa po nito. Paano magkasala ang Diyos niyan? Hindi naman siya nagbawal ng paggawa, period. Hindi po. Kaya yan ay isang pamamarata. Ang problema sa dalawang pastor na ito, wala silang logic of distinction. Hindi magkatulad yung pinagbabawal ng Diyos, yung Diyos-Diyosan, at sa pahintulot ng Diyos. Tingnan. Yan pa ang problema. Parang ikaw yata yung hindi mo naintindihan yung panawa. Padre Darwin, ha? Sana mapanood po ang video na ito at makapag-bulay-bulay po kayo. Dahil magkaiba po ang Exodus 20 at Exodus 25. At yan po yung distinction. Ang distinction po doon, yung pagbabawal, paggawa, pagluhod at pagsamba or kaya pagluhod at saka pagsilbi ng larawang inanyuan dahil yan po ay pagkakaroon ng ibang Diyos. Yung Exodus 25 ay pag-utos kay Moises na gumawa ng Ark of the Covenant para po
titirhan niya yung gitna ng dalawang kerubin at diyan po siya makipagtagpo kay Moises na hindi mo naunawaan. Magkaiba. Okay? Magkaiba yung konteksto. Magkaiba yung konteksto. Ang bihira. Ninyo, ano nangyari mga kapatid? Kahit elementary student o kaya novice po sa Bible, paggamit ng Biblia ay makakaunawa talaga nito. Pag wala kang pinoprotektahang maling aral, makakaunawa ka talaga. Na magkaiba yung Exodus 20 at Exodus 25. Hindi po yan nagkabanggaan. Yung paggawa ng larawang inanyuan ng kerubin, hindi po sinabi ng Diyos, gawin mo ito, yuyukuan mo at paglingkuran mo, hindi po sinabi sa talata ng 25 ng Exodus. Dito naman sa 20, malinaw. Meron pong nakasaad doon na huwag yuyukuan at paglingkuran yung mga larawang inanyuan na kahit larawan ng kawangis ng anumang wangis. Yan yung pagbabawal. The ark of God leads God's people to victory. Hindi curse, ha? Hindi ho, mali. Hindi po yung ark pambira talaga. Hindi po yung ark yung nag-lead sa victory. Hindi po, kundi yung literal na presence ng Diyos na nasa gitna ng dalawang kerubin. Literal talaga yun. Nagsasalita yun. At hindi ho yung ark per se, hindi ho. Kundi yung presensya ng Diyos na nasa gitna. Espiritu yan ng Diyos, no? Hindi katulad ng nasa isip ninyo na dahil sa larawan at pagluhod ng mga ribulto sa mga Cebuano, dubli yung parusa nila. Hindi ko po sinabi yan ulit. Again, papakita nga natin yung mga kita mo, kasama pa itong sukdanan sa bakak. Kita niyo po yung mga dito, tingnan niyo po dito sa dito kasi nakaka-disturbing po yung mga yung mga caption nila. Kita niyo yung mga caption dito. Ito, caption. Ito yung natin. Dahilan. Hindi ko po sinabi, isang kaparatangan po yan, paratang na ang mga Katoliko ang dahilan sa matinding baha. Wala po akong sinabing gano'n. Kasinungalingan po yan. Okay, tapos ano pa? Isang kasinungalingan po na walang katulad po yan. Tapos ito pa, sabi po dito, ayan grabe yung caption. Caption na naman grabe na naman ang mga pastor na ito, sinisisi ba naman sa Katoliko ang baha ng Cebu? Grabe. Grabe. Kailan ko sinabi yan? Kailan ko sinabi yan? Na ang Katoliko sila po ang dahilan. Pambihira ka. Ito, lilinawin na natin o kaya ating lalaliman para pahabol po ito. Sa matinding baha, for example, yung bagyo, mga kaibigan, yan po ay natural na yan po ay kalamidad, na nadadanasan ng mga tao. Pero kung lalaliman natin sa issue natin ngayon, mga kaibigan, malaki po ang factor po ng flood control project na korupsyon. Pinost ko po ito, Kung lalaliman natin, Padre Darwin, yung matinding baha, hindi ho yung bagyo. Yung bagyo, natural na yan May bagyo Pero yung matinding baha, isang factor yung gagagawan ng mga tao. Una sa lahat, dito sa Cebu, merong nag-post dito patungkol sa mga bundok ng Cebu, wala na. Wala nang mga kahoy. Bakit? Bakit nakakalusot yun? Ngayon, dito naman tayo sa flood control project. Sino naman yung mga masisisi natin na mga nadadawit ngayon, mga pangalan sa korupsyon ng flood control projects? Ang tanong, sila ba ay may larawang ininyuan? Sila ba yumuyuko at lumuluhod sa larawang inanyuan? Ano ba kaya mga relihiyon nun? Kung lalaliman natin sa korupsyon ng flood control. Kasi kung may bagyo lang, hindi siguro ganun kalaki yung baha kung okay yung flood control, Hindi aapaw yung mga ilog. Okay, controlled yung baha. Hindi ganito kapinsala. Pero bakit? Dahil may flood control projects na kinurap ng mga politiko. Tanong, ano kaya yung mga gawain ng mga politikong kurap na yan?
Sila ba yumuyuko at lumuluhod at nagsisilbi ng mga larawang inanyuan o hindi? Ha? Yan. Lalaliman natin, Padre. Ha? Grabe yung caption. Sinisisi sa mga Katoliko ang baha. Kailan ko po sinabi yan? Grabe. Tapos, sinishare yan ng mga CFD, ng mga uto-uto, no? Katulad ditong uto-utong CFD na itong, Amik, na isang Lucdo Caldero na CFD. Sinishare niya yan. No? Sinishare nila yan kahit yan po yung isang paratang. Kailan ko po sinisisi ang Cebu? Ito, kanyang, tingnan niyo po. Ito, sukdanan sa bakak. Ito si Amik na dating SDA na naglukdo Caldero, kahit ano yung mga buko, mga nilulukdo, tapos tumaatake sa Katoliko. Ngayon naging Katoliko, nag-share din ng ayan, mukha ko po. Isinisisi sa mga Katoliko ang malawakang pagbaha sa Cebu. Ayaw po kung pwede ba itong kasuhan itong mga ito? Ganitong mga pinakalabas. I-consult natin sa consult natin ito sa kasi malaking ito malaking iskandalo ito, mga kaibigan. Ewan ko sa post nito si Jack Tebes, pero sa akin po wala po akong sinasabi na ang mga Katoliko ang dahilan. Mga kaibigan, wala ho akong sinasabing gano'n. Ito po'y paninira Ewan ko kung, let me try to consult an attorney about this because ito po ay isang napakalaking napakalaking paratang po ito na kung makikita yan ng mga Katoliko. Makikita yan, mababasa yan ng mga Katoliko. Sinisisi ba natin? Totoo ba yan? How about makikita nila yan, mga kaibigan? Post natin, wala po tayong sinasabi na sinisisi. Ito talaga itong mga loko talaga itong mga taong ito Wala po akong sinasabi ditong sinisisi ko po. Wala ko pong sinasabi dyan na ang mga Katoliko ang dahilan. Bakit may malaking baha? Wala po akong sinasabi dyan Kaya ito nga patungkol lamang po ito sa dapat ay ang mga Cebuanos, sila po ay mamulat sa katotohanan regarding this pagluhod at pagsilbi sa mga larawang inanyuan. Wala ko pong sinasabi na dahil sa mga Katoliko kaya lumaki o may bahang, wala pong akong sinasabing ganun, mga kaibigan. Actually, katalagman pa nga sinasabi dyan, Sige, since alas 10 na po, tutuloy na lang natin ito at tuloy na sagot naman natin yung lahat ng mga palusot nila. Abangan nyo na lang po sa ating pag-uusap kay Jando Alabado, pero ito disturbing kasi talaga ito.